Wala sa akin. Ramdam na ramdam ko yun. Kaya bukas, sasamahan kita. Ipapakita ko sa'yo ang mismong libingan ng ulog. Hindi na sumagot ang binatilyo. Nakita niyang nahiga na ang matanda at sa isang iglap lang, nakatulog na kagad ito. Madilim-dilim pa nang magsimula ang lakad nina Ismael at Lolo Berting. May mga hamog pa sa paligid at sobrang lamig. Ang mga bahay na nadadaanan nila ay halos sarado pa. Maya-maya nang makalampas sila sa baryo, mga 2 kilometro ang layo, pumasok sila sa loob ng kakahuyan. May makipot na daan papunta sa isang bahagi ng gubat na hindi na madalas puntahan ng mga tao. Tahimik sa lugar na yon at walang maririnig, kundi huni ng mga ibon at mga tunog ng sanga na kanilang naaapakan. Lolo Berting, sigurado ba talaga kayong ito yung dinadaanan natin? Ang kipot tsaka masukal po eh. Mamaya po may ahas dito. Baka mamaya matuklaw pa tayo. Huwag kang mag-alala. Kabisado ko ang lugar na ito. Ilang beses na rin ako nakarating dito. Basta't sumunod ka lang sa akin at huwag kang lalayo sa likod ko. Patuloy silang naglakad sa makipot na daan at pagkalipas ng halos 30 minuto ng paglalakad, huminto ang matanda sa harap ng isang kumpol ng matatandang puno. Isa dito ang may kakaibang itsura. May malaking hukay sa paanan nito. Napalunok si Ismael nang makita ito. Nandito na tayo. Dito nakalibing ang ulog. Yumuko si Lolo Berting at marahang tinanggal ang ilang tuyong dahon sa ibabaw ng lupa. Lumitaw ang isang lumang takip ng kabaong. Wasak ang gilid nito. May mga bitak na rin ang ataol. Halatang pinwersang buksan. Huminga ng malalim si Lolo Berting bago dahan-dahang iniangat ang takip. Sa loob, naroon ang ulog. Umalingasaw kagad ang amoy na parang nabubulok na laman ng patay na hayop. Lumaki ang mga mata ni Ismael nang makita ang isang matandang babae na nakahimlay sa loob ng kabaong. Payat, halos butot balat na. Ngunit ang balat ay parang pinatuyong balat ng ahas. Nakalugay ang buhok nito. Maputi na lahat at magulo na animoy sapot ng gagamba. Ang mga kuko nito ay mahahaba, matalim at kulay itim.